Magandang hapon sa lahat. Wala tayong magawa kung hindi It's 16 mag, hours. mag-live muna. Pareho-pareho tayong lahat na nasa lockdown. Kaya ang lockdown na ito, worldwide. Kaya pag-usapan natin kung saan tumama yung uh, mensahe ng Diyos na noon ko pa isiniwalat na yun nga sabi ko sa inyo na 10 years ko nang ginawa ito. So sa 10 years, imposible naman na hindi kumalat ang pangalan ko. Marami akong post na nagkalat, mukha ko nagkalat sa lahat ng social media. Sa YouTube, Googles, Facebook, Blogger, Twitter, at iba pa. At mayroon pa akong mga sariling website. So malinaw doon na sa 10 years na yon, malayo na ang narating. Hindi man ito madalas o hindi naman ganong karami ang nag-share, pero maraming nakabasa, maraming nagwawander, maraming nag-uusisa o nagpanuri ng tahimik. Kaya nasasabi ko na kalat na ang pangalan ko. Hindi naman ito ibinalita kasi nandoon na sa mensahe ng Diyos na walang medyang makalapit sa iyo o walang medyang makikialam, walang padre at pastor na makalapit sa iyo. So nanatili itong tahimik sa buong sambayanan. Kaya expected ko ito na hindi ko naman kailangan na kilalanin, hindi ko rin kailangan na sumikat. Ang mahalaga sa akin na iparating ko sa buong sanlibutan, na iparating ko sa mga tao ang tunay na mensahe ng Diyos kahit buhay ko pa ang nakasalalay dito. Ngayon, nandoon sa mensahe ng Diyos na sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahagad sa buhay mo dahil magagalit nga sila. So marami na ring tao ang nagsasabi ng masakit. So masabi ko rin na worldwide na ang nagsasabi ng masakit laban sa ginagawa ko. Ngayon, hindi ko man sila naririnig, hindi ko sila nakikita, pero ang Diyos ay hindi natin mapagtaguan. So, anong sinabi ng Diyos noon? Na sa mga nagsasabi sa iyo ng masakit laban sa ginagawa mo, wala ka nang gagawin sa kanila. Ako ang bahala at maraming darating. So, ito na yun. Marami nang dumating sa buhay natin kung balikan natin ang mga post ko mula noong 2013 na kasagsagan. Nasa Facebook ako. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na darating ang panahon na gugutumin ko sila. Ngayon, anong nangyari ngayon sa panahon na to? Nagugutom na ang tao. Hindi lang pare, hindi lang pastor, hindi lang ang isang ordinaryong tao o mayaman. Lahat tayo ay nagugutom. Dahil sa ginawa na itong kumakalat na sakit na nag-lockdown na ang bawat lugar. Ngayon, ano sinabi ng Diyos doon sa mensahe niya? Na there's no way to run, there's no place to hide. So kung titingnan natin, wala tayong pwedeng pagtaguan. Wala tayong pwedeng matakbuhan sa panahon na to. Kasi ang sakit ay kahit saan, worldwide na ang sakit na kumakalat.
Kaya malinaw doon na wala tayong magawa dahil lockdown kahit saan sa buong mundo. Worldwide na. Dahil worldwide na, worldwide ang nagsasabi ng masakit, worldwide na ang gutom, worldwide na ang walang matabuhan ng tao, worldwide na rin ang sinasabi nating sakit na siya ang sanhi na maging ganito ang mundo. Na sinasabi ng Diyos na nagpalala na ako sa tao. The words of God obsikang kami. Sa haba ng panahong isiniwalat ko ito, walang maraming taong naniwala. Pailan-ilan may naniniwala. Pero yun nga sabi nga ng Diyos na maswerte ang mga taong naniniwala. Kaya sabi niya, ang corona, magpatuloy yan. So hindi natin alam kung hanggang kailan dahil ang sinabi ng Diyos, Diyos lang ang nakakaalam at Diyos lang din ang makapagpigil. Kaya itong lockdown na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan. At nasa mensahe ng Diyos tungkol dito sa Pilipinas din, ang binansagan niyang makasaranang bansa. Nandito nga ang samot-saring relihiyon, ang sabi ng Diyos na Diyos lang ang makapagpigil sa corona na ito. So kahit anong dasal natin, dahil ang dasal nga sinasabi ko ay hindi ito walang silbi. Kumbaga, walang silbi ang dasal. Nagdasal lang tayo kasi mayroon tayong pangailangan. Ang sinasabi ng Diyos, paniniwala. Hindi sinasabi ng Diyos na ang dasal lang kahit kanino man o dasal mo ay doon ka maligtas. Ang sinasabi ng Diyos ay paniniwala ng isang tao. So ang paniniwala dito, ang kailangan natin at hindi dasal. Ngayon, kung dasal man ang sinasabi nilang sandata dito sa ano man ang dumating sa tao, bakit dumating sa punto na naging ganito tayo? Naging ganito ang mundo? Kung dasal ang powerful. Hindi na darating sa punto na maraming mga pare na nangamatay. Kaya ang pare mismo ang nagturo sa tao na ang dasal ay makapagligtas o makakatulong sa panahon ng kagipitan. Pero sila mismo ang nangamatay. So ngayon, makikita natin na ang dasal ay inutil. Pero pag sabihin natin na ang makapagligtas sa tao ay sa bawat paniniwala ng isang tao, doon siya maligtas. Makikita din natin, doon siya na maliligtas. Kasi kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ngayon, sa panahon na to na kailangan ng tao, ditong epidemya na ito, gutom ang mga membro. Ngayon, walang pari na naglalakad sa lansangan, na nagbahay-bahay para mamigay ng ayuda doon sa mga tao. Ngayon, ang ayuda na ito, kailangan ng mga tao, pero walang dumating sa kanila. Walang pari na gumawa nito. Samantalang sa haba ng panahon, ginawa ng mga paring ito na nangulikta ng pera sa mga tao, walang-wala silang ayuda o ano man ang itulong nila sa tao. Meron silang ginawang misa na sa bahay nila o sa kumbento ba o saan sila nagmisa, pero nagbibigay sila ng account para doon ihulog ang pera ng mga tao. Kita ninyo? Nandito na nga sa gutom. Dito na sa sitwasyon na wala nang makain ng tao. Pero anong ginawa ng pare? Nanghihingi pa sila noon sa mga tao. Ang mga tao nangailangan ng ayuda mula sa kanila kasi walang trabaho, walang pasok, walang kinikitang pera. Pero anong ginawa nila?
Humihingi pa sila ng pera sa mga tao, samantalang para silang langgam na nag-ipon ng pera sa haba ng panahon. Makikita natin limpak-limpak ang salapi nila nasa bangko nila o sa mga negosyo nila o ano man yung meron sila na ari-arian. Pero walang paring naglalakad yan sa lansangan para mamigay ng mga pagkain sa mga taong nangangailangan. Dito natin makikita kung gaano kagahaman ang mga taong ito sa pera, puri at kapangyarihan. Dito natin makikita na ang mga taong ito ay masahol pa sa hayop. Dahil ang hayop, meron pang puso, nakakaramdam pa ng awa o marunong pa maawa at nakakaintindi. Pero itong mga taong ito, wala. Puro pangluluko, panglilin lang ang ginawa nila sa kapwa nila. So matotal, hindi sila naniniwala ng Diyos. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ang mga pare na ito ay gumagamit lang sa salita at pangalan ng Diyos at tinuturo nila sa mga tao. Pero ang sarili nila mismo, hindi sila naniniwala na may Diyos na tagapaglikha o tagapagligtas. Itinuturo lang nila yon dahil lang sa pera na inaasam-asam nila sa bawat taong naniwala sa kanila. Kasi kung naniwala sila na may Diyos, ang tinuturo nila ang Diyos ang pag-ibig, sa panahon na ito, kailangan nilang ilabas na sila nga ay marunong maawa o may pag-ibig na namumutawi sa puso nila. Pero wala. Patunay lang yan na ang kalooban ng mga paring ito ay demonyo. Kaya tinatawag ko na ang tao ay tunay na demonyo. At nasa mensahe ng Diyos yan. Na naniwala sila ng Diyos, pero ang lumalabas sa puso o sa bibig nila ay puro demonyo. Hindi ba nila iniisip na ang demonyo ay nasa harapan nila? Ulit-ulit kong sinasabi, sino ang nasa harapan ng mga membro? Ang mga pare ninyo. Sino ang maharapan sa mga pare ninyo? Ang mga membro. So ang malinaw na ang demonyo ay tao. Ngayon, taliwas din sa turo nila na ang demonyo daw ay espiritu na kahit kailan walang nakakita na ang demonyo ay espiritu dahil ang gumawa ng katarantaduhan, ang gumawa ng kasamaan dito sa lupa ay tao. Wala tayong makita na demonyong bumubulong sa tao na gumawa ng masama. Kaya malinaw na ang turo ko o ang mensahe ng Diyos o paniniwala ko mismo na ang demonyo ay tao. Hindi lang naunawaan ng tao ito. Kasi ang tao nalubog na sa kasamaan. Hindi na nag-isip ng tama. Ang pag-unawa, ang pag-iisip ng tao ay pinaubayan na lang nila sa mga pare at pastor nila. Kaya kahit anumang paliwanag, talagang nanatili silang matigas ang puso at isipan dahil ang alam nila yun na ang tama kung ano yung namulatan nila. Pero kung gamitin lang ng tao ang puso at isipan, buksan ang damdamin, buksan ang pangunawa, buksan ang pag-iisip na nasa turo natin o nasa turo ng mga pastor o mga pare na walang ibang nakakaalam kung hindi Diyos lamang. Ngayon, dito sa ginagawa ko, na ang lahat ng isinusulat ko, na ang sinabi ko, sinabi ng Diyos, yun ang sinasabi ni Jesus Christ, ito ang sinasabi ng Panginoon o anuman na may darating na ganito at nangyayari naman talaga. So patunay na may kausap ako na Diyos. May kausap ako na Jesus Christ na kinilala natin na Diyos. Pero hindi pinaliwalaan ng tao. Ang sinasabi ng tao, imposible. Bakit nga imposible? Nandoon sa turo natin, nandoon na sana
Narinig natin sa bunganga ng mga pare at pastor na yan, na Diyos lang nakakaalam. Bibigyan ko yan ng halimbawang isinulat ko na tumbukan, tulad ng Baging Yolanda, kung nabasa ninyo. Itong nangyari sa pagkatunaw ng ice sa Alaska, na mula pa noon, hindi pa nangyari na natunaw ang ice sa Alaska. Anong isinulat ko kung nabasa ninyo? Tumbukan yan. Isinulat ko 2018 na mangyari na matunaw na ang hilo sa Alaska. At nangyari ito 2019. Hindi natin lalagyan ng pitsa ito kung kailan itong sinulat ko. Pero ang taon lang, mas madali. Kasi isang taon ang gap nito. 2018 kung sinusulat yan. Sa nagbabasa, alam nila kung anong pitsa yon, anong buwan. Nangyari ito 2019. Malinaw na hindi pa nangyayari na isinulat ko. Isang halimbawa to sa tumbukan. Kasi marami akong tumbukan kung nabasa niyo. Pero hindi pinaniwalaan ng tao. Ang sinasabi ng tao, imposible yan. Bakit sabihin natin imposible? Nandoon na nga sa pinaniwalaan natin eh. Na Diyos lang ang nakakaalam. Sa pagsusulat ko, hindi ko naman sinasabing sinabi ko. Hindi ko naman sinasabing nakita ako. Hindi ko naman sinasabing hinuhulaan ko. Sinasabi ko na sinasabi ng Diyos, itong sinasabi ni Jesus Christ, at ito ang mangyayari. Malinaw doon, nakausap ko ang Diyos. Malinaw doon na may nagdidikta sa akin kung anong isusulat ko. Ngayon, balikan natin ang mensahe ng Diyos bago akong mag-umpisa. Nang sinasabi ng Diyos, pabalikin kita sa lupa. Pero sa pagbabalik mo, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na ito is powerful. Dahil makakita ka ng kung anong meron ang tao. Ngayon, itong meron ng tao, ang bawat ginagamot ko dahil ang sinabi ng Diyos, ang boses mo ay makapagaling. Pero gagaling sila ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginamit ng kasangkapan. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Dito ngayon papasok ang himala. Dahil sinasabi ng Diyos, makakita ka ng kung anong meron ng tao. Pero mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man o patay. Ngayon, pag nanggamot ako, nakakita ako kung anong meron ng tao. Marami dyan na nagsasabi, o marami akong na-record na nakakita nga ako ng patay na. Marami dyan. Meron pang bago nga dyan, yung batang namatay, na halos makalimutan ang kausap ko. Ngayon, yung nagkitaan ko, ng 30 ng edad niya, sabi niya 29, na alala lang niya, nagkamali ang tatay niya sa rehistro. Ngayon, isa yan sa sinasabi ko sa inyo na makakita ako. Dahil walang sinabi siya sa akin na siya nga mismo nakalimutan na niya. Ngayon, ang sinabi ng Diyos, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng parating. Ngayon, andyan na lahat. Yung parating na yan, malinaw na isinulat ko bago pa nangyari. Ngayon, bakit sasabihin natin, imposible? Na sinasabi ko naman, na sinasabi ng Diyos, at ito ang sinabi ng Diyos, ipinarating ko sa tao dahil yung bilin ng Diyos na huwag kang matakot, na magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao, dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Dahil nga kasama, kung ano yung mensahe na ipinakita niya sa akin at isinusulat ko, nangyayari at nangyayari. Bakit nangyayari? Kasi sinasabi niya, ang lahat ng mga mensaheng ipinarating ko sa iyo at ipinarating ko sa mga tao, mangyayari at mangyayari ito. Dahil kung hindi ito mangyayari, sasabihin ng mga tao na sinungaling ka, nagpatotoo ka, o nangloloko ka. Kaya kailangang mangyari at mangyari at mangyari ito para sabihin ng mga tao na totoo nga na ginagamit kita. Ito yan, mensahe niya lahat yan.
Kaya, simple lang naman. Sinasabi natin, ang himala ay Diyos lang ang makagawa. Pero dito, sa ginagawa ko, baliktaran ang kabilaan ang himalang ginawa ng Diyos. Ang boses ko makapagaling, makakita ako ng parating, samot-saring sakit na gumaling, makakita ako ng kung anong meron ng tao, makakita ako ng buhay, patay man, kasalanan ng buhay o patay man, at marami pang iba. Ngayon, bakit ang tao nanatiling niwala sa turong na mulatan? Naniwala sila na ang rebulto ay nandoon ang himala, na wala namang sinulat ang rebulto. Kahoy at bato lang naman yan. At nandoon sa turo ko kung ano ang pagturing ko sa rebulto. Ang mga pare at pastor ninyo na wala namang isinusulat na nagkatotoo. Wala naman sinusulat o nagawa ang pastor ninyo na sinasabi nga nila sila ay isang banal o sila ay ginamit ng Diyos. Lagi nilang sinasabi, pinag-utusan sila ng Diyos. Pero wala naman tayong makikita na back up na mula sa Diyos na pinag-utusan nga sila. Wala tayong makikita na sila nga ay pinag-utusan. Lagi nilang sinasabi na ginamit sila ng Diyos. Pero walang ginawa ang Diyos na back up sa kanila na patunay nga na ginamit sila o pinag-utusan sila. Pero katunayan, sila ang gumamit sa salita at pangalan ng Diyos para kumita sila ng pera. Nasa mensahe ng Diyos yan na ang mga pare at pastor ay tinatawag ko sila ng number 1 makasalanan. Ngayon, malinaw na hindi sila pinag-utusan. Malinaw na nangluloko sila sa mga tao. Malinaw na panglalamang ito sa mga tao. Malinaw na panglilinlang ito sa mga tao. Ngayon, dahil panglilinlang, panluloko, panglalamang, ito ay kasalanan. Kaya matawag nga sila ng number 1 makasalanan. Bakit hindi sila number 1 makasalanan? Kung isipin natin, ang tao ay nagkasala dahil sa turo nila na sila lang ang may gawa. Sa turo nila na sila lang ang may alam para lang kumita sila ng limpak-limpak na salapi. Kaya ang tao nagkasala na hindi sinasadya. Kaya ang mga taong ito, sila ang pwedeng patawarin ng Diyos. Dahil hindi nila alam kung ano katotoo o hindi pala totoo ang tinuturo nila. Kaya ang mga paring ito, ang mga pastor na ito, ay mas maniniwala akong hindi ito mapatawad ng Diyos. Kasi number 1 makasalanan sila. Kaya ito, sa 10 taon kong ginawa ito, walang isang pare at pastor na nakalapit sa akin na sitahin ako o makipagbatbatan sa akin na face-to-face dahil alam nila totoo ako. Panindigan nila na sila nga ang tama dahil dadalhin na kayo o isama kayo sa impyerno. Kasi alam na nilang may impyerno sila. Kaya isusugal na nila ang kaligtasan nila katumbas ng perang inaasam-asam nila at yun ang sinasamba nila. Dahil hindi nga sila naniwala na may Diyos sa buhay ng tao. Kaya panahon na para magising kayo sa katotohanan. Sa ginawa kong ito, hindi ako nagtatago. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung pangalan ko nakikita ninyo, tingnan niyo sa census. Pangalan ko na yan. Hindi na yan mabago. Mukha ko na to. Mula pa nang maliit ako, hindi na to binago.
hindi nyo masabing nagbago ako ng mukha. Nagkalat na ito sa social media. Kahit saan kayo pumunta na social media, hanapin ninyo ang Narciso Lalo, makikita ninyo nagkalat ito. Kaya may panahon pa. Dahil alam ko, ang panahong ito, ginawa ng Diyos ito bilang paalala. Kung ano yung nangyayari ngayon, naandyan lahat yan sa sinusulat ko mula noong 2013 pa. Kaya manuri kayo. Kung mangutya man kayo, kailangan alam ninyo kung ano ang sinasabi ninyo dahil sinusulat ko na lahat. Kung ano man ang mga katanungan ninyo, nandoon na rin ang mga kasagutan. Kaya wala nang saysay pa o hindi na kailangan magpaliwanag ko sa inyo dahil nandiyan na lahat ang paliwanag ko. Ang kailangan ko lang magbasa, manood ng video, kung hindi nyo paniniwalaan, kung gusto nyo makipagbatbatan o makipagpalitan, bukas ako, face to face man o saan man gusto ninyo. Hindi ko kayo uurungan kung tungkol man sa paniniwala ang pag-usapan. Alam ko maraming galit sa akin, pero hindi ko to kinakatakutan dahil nasa mensahe ng Diyos yan na huwag kang matakot na magparating sa mga tao sa mga mensahe ko. Kasama mo ako sa lahat ng panahon. Kaya ano man ang meron, tanggap ko. Kung ano man ang mangyari, alam ko, kasama ito sa plano niya. Kaya hanggang dito lang muna. Magandang araw sa lahat. O saan man kayo sa dako ng mundo, ano man ang oras ninyo. And God bless us all. Sa pagkikita natin muli.